desisyon ni Presidente Bongbong Marcos na alisin na nga ang Pogo. Nagtataka lang ako dahil na yung Pogo, dumami yan talaga noong panahon ni Presidente Duterte. Ang Pangulo ay maibaba niya ng 9% man lamang ang poverty incidence pagdating ng pagbaba niya ng administrasyon sa 2028. At yan ay sa tingin namin ay positive kami na magagawa ng ating Pangulo. Dahil na napakagaling ng ating Pangulo, napakaganda ng kanyang mga programa, napakaganda ng kanyang mga pagpapatupad na mga poverty alleviation programs. Lahat yan ay ginagawa ng ating Pangulo. Hindi na natin siya hinahanap. Nasaan ang Pangulo pag may kalamidad? Magsasawa ka sa news kung saan-saan siya nagpupunta. Hindi lamang pag may kalamidad, kundi yung mga tulong na binibigay sa mga farmers, sa mga fisher folks, sa mga ating mga mahihirap na kababayan, lahat yan ay ginagawa ng ating Pangulong Marcos. Yan din ang dahilan kung bakit walang naniniwala yan sa mga maisog-maisog na yan. Kasi nakikita ng mga taong bayan ang mga ginagawa ng Presidente ng Pilipinas, walang iba kundi ang ating mahal na Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos. At yung maisog-maisog na yan ay wala nang tatagal yan. Hindi natatagal yan. Naghihingalo na yan dahil yung ilang piraso na lamang sila. At pagka nagsawa yung kanilang nagtagabigay ng pondo dyan sa mga vloggers nila, ay ewan ko na lang kung ano pa ang buti nila. Baka bumaliktad pa yung mga yan pag hindi sila binayaran. I tell you, bayaran yung mga yan. Kilala ko yung may bedyan eh. Meron pa nga dyan. Meron pa nga isa dyan na dahil naawa ako, dahil na kaibigan ko noong araw, naawa ako dahil na-appoint. Inakita ko pag pumupunta ng opisina ng Malacanang, karag-karag yung sasakyan, bulok ang sasakyan. Binigyan ko ng kotse, brand new. Dahil naawa ako eh. Ayoko kasing lumabas na baka kung kailan ka nasa pwesto tsaka after a year or 2 years tsaka ka bibili ng bagong sasakyan. Kawawa ka naman. Binigyan ko siya ng kotse, brand new. Pinapunta ko pa siya doon sa display center ng kotse. Sabi ko, mamili ka dyan ng kulay kung ano gusto mo. Iuwi mo ngayon din. At right there and then, binayaran ko yung kotse. Hindi ba siya politics sila? Ayoko magsalita kung sino pangalan. Attorney, naawa ako eh. Saan ka ba naman nakakita? Cabinet. Karag-karag yung kotse. Di ba? Maaring kung pipilitin mo ko, pilitin nyo ako, maaring sabihin ko yun. Pilit ka na namin. Kulang yung pilit nyo. Attorney. Nasa yung baril mo, ba't di mo ako tinututukan? Attorney. Ganon ako sa mga kaibigan na hindi ko sinasabing napakarami kong pera o napakayaman ko. Ang iniisip ko lamang nun, pangit tingnan na ikaw, cabinet ka, sekretary ka, papasok ka ng compound ng Malacanang, na bulok-bulok ang sasakyan mo. Diba? Ako, hindi ako mayaman. Ito na lang sa GC, magitin mo na lang. Okay, next question. Next question. Yung bulong na klase na maririnig nila. Jimmy, si ano yun? Hindi na yan, okay na lang yun. Kaya lang, siyempre, binabanggit ko lang. So yung mga artista yan? Dahil na aawa ako, dahil na napipilitan siya magmaisog-maisog kasi wala na siyang pinagkakakitaan. Okay, next question. Papasay. Di lamang yun. Nung minsan na nag-abroad kami sa presidential trip, nakita ko
siyempre, kami, after ng mga official functions, Mga kababayan, nagkukwento lumabas si kami sa Secretary shopping, Gudo. kumakain. Wala nga siya pera. Binigyan ko ng $3,000. Magkano din yun? 100 o 168,000. Sana all. Maawain tayo. Kahit di tayo mayaman. Diba? Sek, yung nabigyan niyo pa ng ano, Sek? Karag din, sir. Yung nabigyan niyo ba, Sek, na kotse, artista ba ito na may kamukha? Club. Hulaan nyo na lang. Okay. Magaling Okay, kayo next manghula. question, please. Okay, okay na yun. Question. Napatalastas. Papasek, bali, sa tanong ko po, yung... At saka hindi basta kotse napakagandang kotse. Fortuner ba yan, sir? Yung bagay sa isang cabinet secretary. Wow! Sana all. Hindi ordinaryong kotse. Ang nag-grocery yan, sir. Maawain ako eh. Fortuner? Kasi ayokong magbigay ng gift. Tama na sinabi ko na meron akong binigay. Okay, next question. Question. Next question po. Papasek, kanina na-mention niyo yung mga opposition tapos mga dilawan na dati kumukontra kay Pangulong Bongbong Marcos pero ngayon sumusuporta na. Noong 2022 po na SONA ni PBBM, yung pinakauna niyang SONA, itong si Senator Ontiveros, never po yung pumalakpak. Oo. Pero Papasek, sa Monday, nakarang Monday pala, July 22, yung third SONA of PBBM, kasama pa siya sa nag-standing ovation and pumalakpak, lalong-lalo na sa usaping Pogo na Oo. totally ban or binan ni Pangulong Bongbong Marcos. Actually, ako ay nilapitan ko. Ako mismo lumapit kay Senator Risa Hontiveros at ako ay nakipagkamay sa kanya at binati ko siya. Ang sabi ko, congratulations, hanga ako sa ginagawa mo tungkol dyan sa Pogo. yung mga pogo-pogo na yan at saka yung sa kanyang pananaliksik tungkol kay former Mayor Guo. Sabi ko, tama yung ginagawa mo. At sabi niya, oo, sobra na kasi. Oh. Shoutout At sa ako ay 151,000 viewers. kamayan kay Senator Risa Hontiveros. At ako ay humahanga dun sa kanyang ginagawa ngayon. How about sir dun sa total ban na ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Ako ay naniniwala dyan sapagkat ang katwiran ng iba ay malaki ang buwis na mawawala. Pero ako ay sang-ayon sa sinasabi sa posisyon na ng ating bagong Secretary of Finance, si Secretary Ralph Recto, na ang mawawala na buwis sa Pogo ay madali nating makukuha sa iba at yan ay maiibsan din kung magkaroon man ng kakulangan. At napakaganda ng target at positive si Finance Secretary Ralph Recto na yung 4.23 trillion na budget na kinakailangan na tax collection ay ma-achieve during the current year of 2024. Kaya sabi niya, ang kanyang rekomendasyon ay siyempre isa yon sa nagbuo ng desisyon ni Presidente Bongbong Marcos na alisin na nga ang Pogo. Nagtataka lang ako dahil na yung Pogo, dumami yan talaga nung panahon ni Presidente Duterte. Talagang nagkaroon ng malawakan na paglago ang Pogo noong panahon ni Presidente Duterte.